Ang paksa po ng ating mensahe ngayong umaga ay ang tungkol sa kalwalatian ng ating Panginoon na pinagmamasdan ang kalwalatian ni Kristo. Sa Ingles ay beholding the glory of Christ. At tayo po ngayon ay nasa Galatia Kapitulo 4. Nais ko pong basahin ay nasa talatang 1 hanggang talatang 20. Ang gagamitin ko po ngayon ay ang lumang salin sapagkat napakaganda na basahin ang lumang salin sapagkat ito po ay napakagandang pag-aralan sapagkat ang mga lengguwahe na ginagamit dito ay ugmang-ugma sa King James Version. Ganito ang siyang isinasad sa talatang 1. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaiba anuman sa alipin, bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Dadapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayun din naman tayo, nang tayo ay mga bata pa, tayo ay nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng pasimulang aral ng sanlibutan. Dadapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. At sapagkat kayo ay mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga na sa pamagitan ng Diyos. Gayunman, ng panahong iyon, ay hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin sa katutubo at hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin kayo'y nangakilala sa Diyos, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na ang mga iyo'y ninanasan ninyong magbalik sa pagkakaalipin? Ipinangingiling ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y magsitulad sa akin sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Dadapwat nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay pinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yung sa inyo'y isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta ni tinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yung mga inyong kapalaran, sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ininigay sa akin. Kaya nga ako'y bagamat naging kaaway ninyo, ay sa pagsasabi ko sa inyo katotohanan, may nagmamamalasakit sa inyo
sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo sila. Dapat mabuti ang ipinagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganak hanggang sa si Kristo ay mabadha sa inyo. Dadapot ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Hanggang doon lang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging paksa po natin o teksto ay ito pong nasa talatang 19 na nakalagay po dito, maliliit kong mga anak na muli kong ipinagdaramdam sa panganak hanggang sa si Kristo ay mabadha. Yung salitang mabadha ay mabuo. Ibig sabihin, ang layunin ni Pablo ay mabuo ang ating pagkakilala, pagkaunawa, at mamalas ang kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang sinasabi tungkol sa inyo. At sa talatang 20 ay sinasaad, dadapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Ito ang mga bagay na sinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia sapagkat nakita natin sa unang kapitulo kung paano na nanampalataya ang mga taga-Galacia at may mga ilan na tumalikod sa pananampalataya. Kung kaya nga dito ay lubusang ikinamangha ni Pablo ang mga ganong kaugalian sapagkat kanyang sinabi na talagang kayo'y mangmang, sabi niya, na inyong nalaman ang katotohanan at ngayon ay tinatalikuran nyo ang katotohanan. At ating makikita rin dito na napakabilis nila na magpasya na iwanan ang katotohanan. O kaya nga sabi ni Pablo ay ng kanyang ipinapangaral at tinuturo ang mga salita ng Panginoon ay para siyang babae na nanganganay. Ibig sabihin talagang napakabigat ng kanyang dalahin at hirap upang mabuo ang Panginoong Jesucristo sa kanilang mga puso. At tunay na hindi lubusang naunawaan ng mga taga-Galacia ang kaluwalhatiang inilalahad ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi ni Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay tubusin mula sa ating kasalanan. Tubusin tayo mula sa sumpa, tubusin tayo mula sa kamatayan, at bigyan ng buhay na walang hanggan. At sinasabi din dito na dumating ang panahon na tayo, nang madinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay tinubos mula tayo sa kautusan. Ito ang sinabi sa talatang 5 na sabi sa talatang 4 muna, datapwat na dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak
na ipinanganak ng isang babae na pinanganak sa ilalim ng kautusan at sabi sa talatang 5 upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. So ang Panginoong Jesucristo ay tinuturo dito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ito ang sinasabi din niya sa mga taga-Galacia na siya ay isinugo ang anak ng Diyos, ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw na Aba, Ama. Kung kaya nga dito ay nililiwanag ni Pablo yung pagsusugo ng Ama ay palatandaan ng kahabagan ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. At yung kanyang pag-ibig ay tunay na magiliwin. Pagkat ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Inibig tayo ng walang anumang kondisyon. Ang pag-ibig niya ay wagas, dalisay, at ibinigay sa atin ang kanyang buktong anak. At sinabi din ni Pablo dito, nang ibigay ang Panginoong Jesucristo sa atin, siya ay namatay. At sabi sa talatang 6, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw, Aba, Ama. At tinutukoy dito na tayo'y kanyang kinupkop upang matanggap natin ang pagkupkop ng Diyos sa atin bilang mga anak. At kung tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, malaya tayong tumawag sa ating Ama na nasa langit. Anong oras? At yun ang turo ng Panginoon sa atin na kung tayo'y may mga pangailangan, tumawag tayo sa ating Ama. At alam natin na natatalastas ng ating Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Pero yung ating katayuan ngayon, tayo'y kanyang mga anak. At yung buhay ni Kristo ay ibinigay sa atin sapagkat ang buhay ni Kristo ay buhay na walang hanggan. So ang bawat mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Wala ng sumpa. Wala ng kamatayan. Sila'y nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. O kaya nga sabi dito sa Galacia, ang matuwid ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo'y nananampalataya na tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat namatay ang Panginoong Jesucristo at ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan at inari tayong mga ganap. O kaya nga tayo ay tinubos at tayo'y binigyan ng buhay na walang hanggan. At kung binigyan ng buhay na walang hanggan, para lalo nating maunawaan nang ang Panginoon Jesucristo ay namatay, kasama rin tayong namatay. Nang ang Panginoon Jesucristo ay ibangon ng Ama mula sa kamatayan,
tayo rin ay kasamang ibinangon ng Ama mula sa kamatayan. Sapagkat ang Panginoong Kristo at tayo ay iisa. Pagkat ang Panginoong Kristo ang ulo, tayo ang katawan, kaya't iisa, hindi pwedeng paghiwalayin ang ulo at saka ang katawan. Na kahit na ang Panginoong Kristo ay naroon sa langit, tayo ay narito, tayo ay iisa, magkasama. At upang tayo ay lumakad ng matuwid, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kaya nga ito ang ninanais ni Pablo na maunawaan ng mga mananampalataya. O kaya nga sa pamagitan ng pananampalataya ay kinakailangang pagmamasid sa ginawang kalwalatian sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin pinagmamasdan natin ang kalwalatian ni Kristo. Sapagkat siya ay nabuhay na maguli at tayo rin ay nabuhay na maguli, ang tinutukoy ay yung ating kaluluwa. Binago ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At kung bagong nilalang, sila yung mga ipinanganak sa Espiritu. At kung pinanganak sa Espiritu, wala nang kamatayan. Yung ating kaluluwa, wala nang kamatayan. Tawag din doon ay Espiritu. Kaya ang mga pinanganak sa Espiritu ay mga Espiritu. O kaya nga, ito ang isinasaad ni Pablo. Kaya't ang buhay ng isang mananampalataya ay kinakailangan lumakad sa pananampalataya. Siguro isipin natin, ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Tulad na sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ganong kadalisay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na binigyan tayo ng pananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya ay mapalad sapagkat sila'y tunay na iniibig ng Panginoon. So, ang pananampalataya ay kaloob. At sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 11, talatang 1, ngayon ang pananampalataya ay isang sangkap o kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamagitan nito, ang mga matanda ay sinasaksihan, sabi sa talatang 2. At para lalo nating maunawaan, ang pananampalataya ay nakakaunawa. Meron siyang kaalaman. Kasama yon sa ipinagkaloob sa atin ng Ama. At sabi sa Hebreo 11, talatang 3, sa pananampalataya, natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos, na nupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay nakikita. Ibig sabihin niya, ang Diyos ay makapangyarihan. Sa kanyang kinalalagyan doon sa kanyang trono, luklukan, ay kanyang nilikha ang langit. Yung luklukan ng Diyos ay hiwalay doon sa langit na kanyang nilikha. At lupa, sabi sa banal na kasulatan, sapagkat sa panahong darating, yung nilikha ng Diyos na langit at lupa ay mapaparam at ito'y kanyang babaguhin. Pero yung kanyang trono na kinalalagyan, yung kanyang buhay na naroon,
Hindi magagalaw yun. Matatag yun, matibay. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. O kaya nga, dito ay tinutukoy na sa pamagitan ng pananampalataya, naiintindihan natin, naunawaan natin ang ating Diyos at Ama ay makapangyarihan. At sinasa din dito na lubusan nating naintindihan ng ating Ama ang siyang may gawa ng lahat ng mga bagay. At ito ang siyang nais ni Pablo na ipahayag sa mga taga-Galasya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa lumang tipan, nang tanggapin ni Moises ang kautusan ng Diyos, siya ay bumaba mula sa bundok ng Sinai at ang kanyang mukha ay nagniningning at yun ay kaluwalhatian ng Diyos na nakay Moises. Ngunit ang mga Israelitas, nang makita ito, sila ay natakot. O kaya nga, ang ginawa ni Moises, siya ay nagtalukbong. Hindi nakita yung kaluwalhatian yun. Ganoon ang nangyari. Pero ngayon, ang sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 18, dadapot tayo lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So ang mga mananampalataya ay nagbabago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na mula ito sa Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Wala na ang talukbong sapagkat nakikita natin ang ginawa ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Ang ginawa niya, inako niya yung ating mga kasalanan. Siya'y namatay doon sa krus sa Kalbaryo. Ang ginawa niya, ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Ang ginawa niya, tayo'y kanyang kinukko bilang mga anak. Ang ginawa niya, ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa ating Espiritu. Tayo ay mga Espiritu na ipinanganak ng Diyos. At kung pinanganak, siyempre, wala nang kamatayan. At tayo mabubuhay na kasama ni Kristo sapagkat si Kristo, hindi na siya mamamatay kailanman. Wala nang kamatayan sa Kanya. At gayon din ang mga mananampalataya, wala na rin kamatayan. Biro niyo, pag yung ating pinagbubulay-bulay, ano ang magiging buhay natin pagkalipas ng panahong ito? Kasi tayo, may nakatakda ng kamatayan. Kaya lang, hindi natin alam. Huwag na tayo magugulat sa sinasabi ng doktor na hanggang dito na lang ang iyong buhay. Alam na natin yun. Nagagalak nga tayo sapagkat pag tayo wala na rito, tayo nasa Panginoon. At pag iniisip natin ang mga bagay na yun, hindi na tayo titingin sa kalendaryo at titingin kailan tayo pinanganak.
Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo pinanganak. Walang kalendaryo. Sapagkat inalis na ng Panginoon ang kalendaryo at tayo mabubuhay magpakailanman. At kung walang kalendaryo, wala nang tatanda. Wala nang mamamatay. Wala nang magbabago sa kanilang mga katawan, kundi magiging maningning sapagkat tayo nabibihisan ng lino na malinis, marikit. At yun ang katwiran. The righteousness of Christ ay ibinihis sa atin. At gayon ang mangyayari. Kaya nga, sabi ni Juan, sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Tayo bilang mananampalataya, kailangan mapagbulay-bulay natin yun. Gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Kaya pag ating inisip, gaano? Pag sinabi natin pag-ibig, hindi natin kayang sukatin yung pag-ibig ng Diyos. Yung kahabaan, kalaliman, kataasan, kakitiran, hindi natin kaya. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus sa Kalbaryo. Pag ibinigay, ibig sabihin, hanggang sa siya'y mamatay, naubusan siya ng dugo doon sa krus sa Kalbaryo at siya'y namatay. Ganong kalaki, ganon ang kinakailangan natin pagmasdan. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At pagkatapos, sabi dito, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo dito sa talatang 5. Ang sabi niya, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, dito sa Galatia, Kapitulo 4, talatang 5, upang matanggap natin ang pagkukop sa mga anak, sapagkat, talatang 6, kayo'y mga anak. Tayo'y mga anak. Kaya pagbubulay-bulayin natin, tayo'y mga anak ng Diyos. Na isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Father. Yung Abba, Ama din. Ama. Bawat isa sa atin ay sumisigaw. Kaya nga sabi dito, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo ngayon nga, tunay na tayo ay mga anak ng Diyos, dahil dito, hindi na tayo nakikilala ng sanlibutan. Ewan ko kung napapansin nyo, mga tao nakatingin sa inyo, nakabulag sa inyo. Meron silang nakikita sa atin. May pagkakaiba. Sapagkat ang ating buhay ay buhay na binago at ngayon ay mga anak ng Diyos. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay hindi rin nakikilala ng sanlibutan. Sapagkat kung siya ay nakikilala ng sanlibutan, hindi siya ipapako doon sa krus sa Kalbaryo at hindi siya hahatulan ng kamatayan at ipako doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 2, ang sabi dito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi panahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Magiging katulad ni Kristo. Sapagkat siya ang ulo, tayo ang katawan. At nagpapahayag, katulad ng katawan natin. Tayo'y may mga ulo at may katawan. Iisa.
Nahayag ang kalwalatian ng Diyos, mahayag din ang kalwalatian sa atin at kalwalatian ni Kristo. Kaya kinakailangang pinagmamasdan natin sa pamagitan ng pananampalataya ang kalwalatian ng Diyos na siyang gumawa sa ating puso, sa ating buhay, na tayo ay kanyang binago. Kaya nga sabi sa Galatia, Kapitulo 4, talata 6, sapagkat tayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya nga sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa ating puso upang magbigay liwanag ng pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo, Heso Kristo. O kaya nga sabi dito ay ibinigay ang liwanag. Ito ang magiging bunga sa buhay ng isang mananampalataya na lumalakad sa pananampalataya, na siya ay nagniningning. Bakit nagniningning? Ang kanyang mga kasalanan ay nilinis. So siya ay banal. At kung banal, wala nang kasalanan. Ang puso niya ay katulad ng niyebe. Ang kanyang buhay ay katulad ng niyebe. Sa ngayon, hindi natin nakikita sapagkat dito pa tayo sa ating katawan. Itong katawan nito, hindi pa naluluwalhati. Kailangan maluwalhati pa ito. Dumaan ng pagkamatay. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kailangan mamatay ang ating katawan. Kailangan iwanan doon sa libingan. Kaya pag ang isang tao, isang mananampalataya ay namatay, iniiwan niya yung kanyang katawan. At siya ay sa Panginoon magpakailanman. At pag dumating ang Panginoon, babalikan natin yung katawang yun, pero hindi na katawang katulad nito, kundi isang katawang may kaluwalhatian na, katulad ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang Panginoon sa Kristo, nung siya ay nasa lupa, hindi siya nakikilala ni numan. Ang nakikita sa kanya ay anak siya ni Jose, anak siya ni Maria, may mga kapatid siya. Ganun ang pagkakilala. Hindi nila alam na ang Panginoon sa Kristo ay ang buktong na anak ng Diyos. Ganun. Nakita ng mga alagad ang tunay na katauhan ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay magbagong anyo doon sa bundok. Nagliwanag, nagningning ang kanyang kasuotan at siya ay nagningning. At pagkatapos, dalawang nilikha ang siyang kasama niya, si Elijah at saka si Moises. Nakita nila. Yung paningin nila, lumiwanag. Nakita nila ang kaniningan ng Panginoon doon sa bundok. Tayo, dadating din sa panahon yun. Pero sa ngayon, hindi makita yung kaniningan natin, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Sa pamagitan ng pananalita. Kaya ang Panginoon sa Kristo, ang sabi sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 15, na siya ang larawan ng Diyos, na di nakikita ang panganay na lahat ng mga nilalang. So siya ang larawan.
ng Diyos. Sa talatang 18, ang sabi dito, at siya ang ulo ng iglesia, sa Colosas Kapitulo 1, talatang 18, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula at ang panganay sa mga patay, upang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Dahil doon ang kalwalatian ng Panginoon. At sabi sa talatang 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Panginoong Hesukristo. So ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa Panginoong Hesukristo. At siya ay naroon sa langit. Na tayo ay narito, ngunit hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo hiwalay sa Kanya sapagkat ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa ating puso sapagkat ipinagkaloob ang Kanyang Espiritu sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating Espiritu. Kaya't ang Espiritu ng Diyos, Espiritu natin, ay nagliliig. Ibig sabihin, merong fellowship. May ugnayan. Bakit? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. At sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 3, ang sabi dito, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kalwalatian, ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan at lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Kaya ganoon ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya kinakailangan ay pinagmamasdan natin ang kalwalatian ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ang siyang naging suliranin ng mga taga-Galacia. Hindi nila naunawaan ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya noon nangyari, nagbalik sila sa dati nilang kalagayan. At ang sabi sa talatang 8 sa Galacia Kapitulo 4, gayman ng panahong iyon ay hindi nyo pagkakilala sa Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. O kaya nga ano ang nangyari? Sabi ni Pablo sa salita dito, ay sila'y bakit muling nagbalik loob doon sa mga bagay na may hina at walang bisa ng pasimulang aral na sa mga iyo'y minanasa niyong magbalik sa pagkaalipin. Kaya ang sabi sa talatang 10, dito sa Kapitulo 4 ng Galacia, ipinangingiling nyo ang mga araw at buwan at mga panahon at mga taon. Kaya sabi ni Pablo, ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Yan ang sabi ni Pablo. O kaya nga ang sabi dito ay nagbalik sila sa kanilang dating pamumuhay. Kasi sa mga Hudyo ay bumabalik sila doon sa mga pangingiling na mga araw. Yung mga kapistahan ng araw, kapistahan ng buwan,
mga panahon, at mga taon. Walang iniwan sa Pilipinas, ang daming kapistahan. Merong mga kapistahan ng mga santo. Merong mga ilan na matapos mapakinggan ang salita ng Panginoon, nagbalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakipagpista. Pati yung mga holiday, minsan yung karawan ng mga puso, karawan ng mga patay, karawan ng Christmas, ang mga bagay na binabalik-balikan. Samantalang tayo ay tinubustan tayo ng Panginoon tungkol diyan sa mga pangingiling ng mga araw, ng mga buwan, ng mga panahon, at mga taon. Kaya ang dapat sa atin, mga minamahal, ay pinagbubulay-bulay natin ang mga salita ng Panginoon sapagkat ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Si David ay nasabi niya, kanyang pinagbubulay-bulay ang mga salita ng Diyos araw at gabi. O kaya nga, kung babasahin natin yung nasa mga awit, ay ito ang kanyang sinasaad. Sabi niya, sa talatang 2 ng kapitulo 1 ng mga awit, ang sabi niya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya nananalig tayo at naniniwala na kahit na si David nung siya ay maliit at habang siya ay pastol ng mga tupa ng kanyang ama, ay patuloy siyang nagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Si Pablo, alam ba ninyo na 14 na taon, 14 years, na kanyang pinagbulay-bulay ang salita ng Panginoon bago siya humarap sa pangaral ng Ebanghelyo at dumako sa iba't ibang lugar. Pinagbulay-bulay niya mula sa Genesis hanggang sa Malakias, hanggang sa pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagbulay-bulay niya yung kalwalatian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga't naging matapang siya na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga't nasabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinuman. O kaya nga't dito ay tinutukoy ni Pablo mga bagay na ito. Kaya nga sabi niya sa Galatia, Kapitulo 4, talatang 8, ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. At sabi dito, gayunman ng panahon yun, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng pagkakatubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakakilala sa Diyos, bakit muling kayo'y bumabalik sa may hina at walang gisang mga pasimulaing aral na mga yaoy ninanasa ninyong pagbalik sa pagkaalipin. Kaya naging suliranin
ang mga bagay na iyon. Pero ang sabi ni Pablo sa talatang 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya nga sabi ni Pedro sa talatang 3, kapitulo 3, talatang 7, ganyan naman kayong mga lalaki. Sabi dito, ang sabi dito ay, yamang kayo'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Tayo bilang mananampalataya ay kinakailangan lumakad na pinagmamasdan natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Pinagbubulay-bulay at lumalakad tayo by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi sa 2 Korinto, kapitulo 5, talatang 6, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin batid natin na tayo ay narito pa sa ating katawan. Ngunit tayo ay hiwalay pa sa Panginoon. Sabi dito. Gayon pa man, sabi niya sa talatang 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, wala pa tayo sa langit. Gayon pa man, tayo'y kinakailangang lumalakad sa pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Meron tayong paningin upang makita natin ang mga bagay dito sa lupa. Pero yung ating espiritu ay may paningin. Nakikita mga bagay na kaluwalhatian ng Diyos at doon tayo tumingin. Kaya nga nasabi ni Pablo ay tumingin tayo doon sa itaas na kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan naroroon ang Panginoong Jesucristo. Doon tayo tumingin sapagkat ang paningin ng mga mananampalataya ay sa itaas. Okay, nakikita natin. Yan, mga nasa paligid natin, nakikita natin. Pero yung paningin ng ating espiritu ay kinakailangan tumingin tayo sa itaas, sa kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi dito ay lumakad tayo sa kabanalan sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa kabanalan. At sabi ni Pablo sa talatang 4, talatang 6 ng Galacia, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw na Abba, Father. At sabi niya sa talatang 19, maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak, hanggang sa Kristo ay mabadha. Yung salitang mabadha, ibig sabihin ay mabuo. Ibig sabihin, lalong mabuo ang pagkaunawa natin, pagkakita natin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay narito. Upang mabatid natin ang kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At ito ang nilalayon ng Panginoon. Ngayon, hindi na tayo kinakailangan maging mga sanggol pa. Alam niyo ang sanggol, parang pahapay-hapay. Parang kawayan. Kung saan humihip, ay gaganon siya. Kinakailangan maging matatag. Ganun ang ating kinakailangan maging
pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung sabihin natin, okay ngayon, tapos maya-maya, ayaw natin, hindi pa bago-bago. Hindi talagang matatag ang pananalig sa Panginoong Jesucristo na ating pagmasdan ang kanyang kaluwalhatian. Doon kinakailangang nakatuon ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang kapuspusan ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos. At tayo'y tinawag ng Panginoon upang maging katulad ng ating Panginoon sa kabanalan, sa katwiran, at sa pagkakilala natin sa Kanya ay kinakailangan. Alam natin ang mga bagay na yun. Madagdagan ang ating unawa. Mabuksan ang ating puso. Mabuksan ang ating kaisipan. At makita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po ang aming Diyos sa iyong mga salita at patuloy mo kami pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.